pakiramdam po ba natin ay tayo po ay nabibigatan sa ating buhay? Na tayo po ay nalulula dahil sa mga iba't iba pong problema. O kaya naman, nababaon tayo sa mga pasanin na hindi natin kayang madala sa atin. Nandun po yung pressure na dumarating sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi ito na kami po ay narito muli, Panginoon, sa likod ng anumang kapalahan ng bawat isa ay dinapon mo po kami sa lugar na ito ng iyong bahay-sambahan upang kami po ay patuloy na lumapit at makinig sa iyo, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, at patuloy mo po ay parana sa amin ang iyong presensya. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nandun po yung tinatawag na pressure. Yan. Dumarating yung pressure sa magulang, sa estudyante, sa mga empleyado, magagawa, sa ating mga pinuno, at sa mga mananampalataya. Pressure na yun kasi pang ilang araw na pa yung impeachment ngayon. Pang 3 days na po, no? At alam ko kung inaabangan nyo rin yung mga sumusunod na mga diskusyon at dito sa impeachment na ito. Minsan, nagiging bahagi din tayo dun sa mga pressure na yan kung kaya tayo ay affected. Ngunit sabi ng ating binasa ngayong gabi, ang sabi po niya na maaaring ito'y maging stepping stone patungo sa isang dakilang layunin ng Diyos. Yung mga bagay na nararanasan natin ay may tanging layunin ng Panginoon. At pinapaalala po sa atin, paano natin haharapin yung mga pressure na yan at simulang hayaan ng Diyos na gawin maganda ang mga bagay na ginagawa natin. Kapag tayo po ay naghihirap, hindi daw yun isang senyales na nakalimutan ka na ng Diyos. O kaya pag ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, na nakalimutan ka na ng Diyos. Kadalasan, ito po ay senyales na siya ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. Sa panahon na tayo ay masaya, at sa panahon na meron tayo, at sa panahon din ng kawalan. Sa ating mananampalataya, natututo tayong harapin ang mga iba't ibang klase ng pressure sa ating buhay. Wala naman pong exempted sa mga pangyayari at hindi mapipigilan kung dumating yung bagyo, hindi natin pwedeng baguhin ang epekto, kundi hinaharap natin ng may katatagan kasama ng Panginoon. Amen po. Kaya maaaring sa una, napapalubog tayo sa anumang karanasan natin, ngunit pagkatapos niyan, ay tumataas din naman yung level ng spiritualidad ng bawat isa. Kumbaga, hindi tayo sumusuko, bagkus hinaharap natin kasama natin ang Panginoon. Lahat tayo ay nahaharap sa pressure mula sa mga pangangailangan sa ating pamilya, mga hinihingi ng ating ministeryo, o kaya sa mga pasanin sa mga pamumuno o personal na struggle ng buhay ng bawat isa. Isipin po natin, ang isang bugos ng uling po, ito'y maaaring kung hindi siya mainit, wala siyang pressure, hindi nagiging pakinabang sa iba. Ganon din ang bunga ng olive tree. Hindi po ito nagbubunga ng langis hanggat hindi natin ito dinuduro. At ang insenso, hindi po lumalabas ang kanyang tamang halimuyak kapag ito ay hindi nasusunog ng mabuti. Kaya yung pressure ng buhay natin ay minsan tinitingnan natin parang sisirain tayo, ngunit dinisenyo yun ng Panginoon upang mapaano tayo.
Madalas sumisigaw tayo, Panginoon, alisin mo nga po yung mga bagay na ito sa aking harapan. Dapat gusto natin na siya'y bumulong, pakinggan natin ang sinasabi niya sa akin, magtiwala ka lang sa akin. Ginagamit ko ang anumang pagkakataon upang mas mapalapit ka sa akin at upang ilabas mo yung pinakamahusay sa iyo. Dahil ang bawat isa, sabi ng isang motto, mayroon tayong best. Kaya, bring out the best in you. Diba? Hindi natin nakalain nung concert. Ang dami pa lang mga talent ng mga kapatiran natin. May talent na wala pang COVID dito. Diba? Wala pa tayong... Pero maganda ang kinalabasan. Purihin ng Diyos na nagkaisa ang bawat isa. At ito yung mga paraan na hinuhubog tayo ng Diyos. Una, sabi niya yung pressure natin, bahagya ng buhay, tayo, ganyan din bilang mga mananampalataya, bilang believers, kapag tayo dumaranas dito, hindi naman sinasabi na kung magkakaroon tayo ng pagsubok, ang sabi niya, kung sa binasa natin, kapag dumating, ibig sabihin, tiyak yun na nararanasan ng bawat isa. Walang exempted. Kahit tayo mga mananampalataya. Kaya, hindi sukatan ng pag-ibig ng Diyos yung mawalan ng problema. Kahit ngayon mga tapat sa Panginoon, dumaranas din yan sa mga pressure. Pangalawa, yung pressure, sumusubok sa atin, pinapalakas ang personal na faith natin sa Panginoon. Yung personal natin, paano tayo kumakapit sa Panginoon pag dumarating yung pagkakataon na nasusubok tayo. Ang pagsubok sa atin ay nagbubunga ng pagtitiis. Di po ba? Pagka nasusubok tayo, dalawa lang naman ang response yan. Pwede kang lumayo sa Diyos o kaya pwede kang lumapit sa Diyos pag dumarating yan. Pero katulad ng ginto na dinadaanan sa apoy upang luminis ang pananampalataya ng bawat isa, ay tumitibay habang nadadarang, habang nagpapatuloy. Kaya, dapat hindi yun yung magpahinga sa atin, kundi yun yung nagpapailalim sa ating pananampalataya kapag dumarating sa punto ng buhay natin ang mga bagay niyan. At pangatlo, yung pressure, mayroong layunin yan na maging ganap ang ating pagkatao. Hayaan maging ganap ang ating pagtitiis dahil may layunin ng Diyos. Hindi lamang alisin yung suliranin, kundi baguhin yung karakter. Yun yung mahalaga, yung karakter ng bawat tao. At maaaring tinuturuan tayo na magtiis, na magpakumbaba. Ngayon, madali na lang sa mga kabataan yung mag-search, isang pindot lang, nandyan na. Pero, matuto pa rin tayo magtiis. Matuto tayo magpakumbaba. Matuto tayo magtiwala. At yung relasyon natin sa Panginoon ay totoo. Diba, mga kabataan? Amen ba? Ayan. Kaya nakakatawa, pag kami papatotoo sa harap, purihin ng Panginoon dahil sa simpleng pasalamat sa kabutihan ng Diyos. Diba? Mas maganda naman kasi yun Kaya nga, ang sabi sa atin ngayon, mayroong sinasabi na instead na pressure, ang iniisip, ibaling natin ng praise. From pressure to praise. Ano spelling ng praise? P-R-A-I-S-E. Praise. Diba? Kaya, gawin natin acronym po yun ngayong gabi. Yung letter P, sabi niya, put God first. Lagi natin kinakantayan. Seek ye first the kingdom of God. Put God first in everything you do. Pag dumating yung mga pagkakataon na yan sa buhay natin, nakikita na yung papuri, hinahanap sa atin, ano ba yung mahalaga sa ating buhay. Yung priority natin. Hindi lamang ito awit, kundi isang
pamumuhay na inuuna ang kalooban ng Panginoon. Kaya, pwede natin tanungin, ang Diyos ba ang una sa aking mga prioridad sa aking buhay? Ano bang priority ko? Yun, put God first, letter P. Letter R, remember His goodness. O, inaawit din natin yung goodness of God, di ba? I love you, Lord. For your mercy, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Kaya, lagi natin naaalala, binabalikan yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Remember His goodness. Sabi sa Psalm 103 verse 2, kapag naalala natin ang kabutihan ng Diyos, ay parang natural na umaapaw yung pasasalamat at papuri sa atin. Maraming bagay ay pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Diba? Sa araw-araw, sa bawat linggo, sa bawat minuto at segundo ng buhay natin. At higit na, sa isang taon, marami ang kanyang ginagawa na kung minsan din natin inisip na galing ng Panginoon. Dahil akala natin yun na yung end ng sitwasyon natin, pero gumagamit siya maging ng mga tao upang kasangkapan ng pagpapala para siya. Amen po? Diba? Kaya remember His goodness. Maglaan ng oras, araw-araw, alalahanin yung mga biyaya na natatanggap mula sa Panginoon. Letter A, sa praise, adore Him wholeheartedly. Yung puso natin, di ba may awit? Sabi niya, sana dalawa ang puso pala natin, nahahatihan. Kaya dapat buo na ipaglingkod natin yung puso natin sa Panginoon. Di pwedeng isa-isa. Di pwedeng, di ba? Mahirap paglingkod ng dalawa. Ang papuri, hindi lamang mula sa labi, sabi nga, kundi sa pusong sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Worship Him in spirit and in truth. Huwag tayong kumakanta lamang na parang labas lang sa, di ba? Pero, kinakanta natin ang lahat ng papuri na galing sa ating puso. Amen po? Wholeheartedly. Letter I, invite His presence. Yun yung pinakamahalagang maranasan natin sa buhay natin. Yung maranasan natin ang presensya ng Panginoon. Dahil ang Diyos nalulugod sa papuri ng Kanyang mga anak. Kapag tayo sumasamba, ibinubukas ang ating puso sa Kanyang pagkilos. At sinasabi niya sa atin yung mga bagay na nais niya. Kaya lagi natin i-invite. Diba? Inaawit din natin yung Come, Holy Spirit, I need you. Come. Kasi kailangan natin ang presensya ng Panginoon. Simulan natin ang bawat araw sa papuri, sa panalangin, at pagsuko sa Panginoon. And letter S, surrender everything. Sa Romans 12:1, sabi dito, ilagak natin yung katawan natin sa Panginoon. Diba? Bilang katawan, lahat ng panahon natin, oras natin. Dahil yan ang pinakamataas na anyo ng papuri. At yan ang buhay na lubos na inialay natin sa Panginoon. That is the greatest thing that we can do to God. Kasi siya yung creator natin. Siyempre, wala tayong ibang babalikan kundi siya na create sa atin. Isuko natin sa Kanya ano man yung pangamba natin, ano man yung plano, at ano man mga kinatatakutan din natin sa ating buhay. Letter E, panghuli, exalt Jesus always. Diba? Ang sentro ng ating papuri ay sa Panginoong Jesus. May awit sabi niya, sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga. Sumasamba tayo sa Panginoon, hindi dahil maganda lang sitwasyon, kundi dahil yan ang karapat-dapat. Ano mang sitwasyon, ano mang pagkakataon,
we exalt Jesus in our lives. Kaya mga kapatid, hayaan natin bawat salita, kilos at pamumuhay natin magbigay ng kalwalhatian sa Panginoon. Instead of pressure, ay mag-praise tayo. Anong sabi sa praise? Put God first, remember His goodness, adore Him wholeheartedly, invite His presence, surrender everything to the Lord, and exalt Jesus in our lives. Huwag natin hintayin yung perfectong panahon na magpuri. Kapag pinili natin magpuri sa gitna ng tagumpay at pagsubok, mga kapatid, ito'y nagpapakita ng Diyos natin. Ng Diyos ang ating pinakamalaking kayamanan. Ano man ang ating pinagdaraanan at sitwasyon sa ating buhay. Kaya purihin ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.